let's see more stories on social media. On Philstar.com, ito medyo malungkot, no? Sofitel's popular buffet Spiral closes July 1. Ngayon yun Today. Hindi lang yung buffet. I think the whole hotel, di ba? Sarado na. Talagang, alam mo, parang ganyan yung basic reaction ng mga tao, no? Magsasara na ang Sofit. Yung Spiral! Oo, of course. Iconic kasi. Parang hiwalay na entity siya. Oo, Spiral. But it's the whole hotel. Actually, may point naman kasing pag nakaakyat ka doon sa taas, iba siya. Yes. Parang ibang mundo pag bumaba ka. Ano ang una mong tinitira pag nasa Spiral ka? Ito, yung nasa picture. Cheese? The cheese room. Oh my God, ako rin. Oo. Minsan, halos hindi na ako lumabas kasi may dala kang wine. Yan na yun eh. Tapos may dala kang konting mga slices ng... yan na yun. Oh, perfect starter din pala to, no? Speaking of starters for this July 1st, ang cheese. Pero yung ganyang spread... Oh, medyo mahal na yan. Ano? Kasama yan? Oo, kasama siya. Pero kahit huwag ka na lumabas dyan eh. Singhutin mo lahat yan eh. Mga raclette. Yes. At yung mga blue cheese. Pati ito lang ata yung buffet from a hotel na may ganito selection, di ba? Yung talagang or room just dedicated for cheese. May mga gumagaya, pero hindi ganyan. Iba pa rin talaga ang Spiral. Actually, nakahabol kami dito last Friday. Nakakain kami. Nilibre kami ng isang friend namin. So, thank you. Kaya sa Go family. Aha. So, bumanat ka ng nito? Oo. Yun. Alam mo, sana nagbulsa ka ng iba, ginawa nating cheese sticks. Ginologs Oo nga. So, marami bang I'm sure punong-puno ito Sobrang punong-puno nung Friday na they also opened the function rooms. It wasn't just the dining area. They had to open, I think, 3 additional function rooms just to accommodate a lot of people. I think yung boss din natin, si Sir Jovi, humabol din kahapon dito sa Sofitel kasi nga very iconic. And I guess, our hearts go out to all the employees rin kasi very sad naman talaga. When we were there, you could feel the sadness, iba yung aura ng mga staff, and ayun, nakakalungkot din talaga after decades of being iconic. May mga kwento-kwento nga na isang kaya sinara yun ay may labor problems talaga. Pero alam mo kung may edad ka na talaga, Pao, kung inabot mo siya, ang tawag sa kanya, Westin Philippine Plaza. Oo. Gaya ng ibang tao sa kwartong ito. Pero we have a post from Sofitel itself. Ito. So, this is their official post on their account where they bid adieu. They bid their goodbyes. Spiral mismo. So, our culinary journey has come to an end. And ayan, your laughter, your conversations, and your delight in our culinary adventures have filled Spiral with life and joy. They thank their artisans, they thank their customers, and ayan. Medyo mahirap kasi tapatan. Kasi unang-una yung location niya, tsaka yung view eh. The view. Medyo mahirap-hirap maghanap ng, lalo na ngayon, dami ng reclaimed area. Saka magagawa ng ganyan sa Navotas. Medyo iba naman ang view din doon. Pati kahit pricey rin yung buffet na to, no? I think it's the most expensive na buffet ba dito sa Metro Manila? Kasi 4,000 or 5,000 ata per head, no? Talaga? Oo, mahal talaga. Monthly salary ko na yun. Wow! Oo. Buti ka pa, mas mataas pa. Balang araw, sayang, sarado na. Nag-iipon kasi ako para makatikim ako niyan. Pangarap ko lang nung bata ako makakain sa mga ganyan. Alam mo nga yung cheese room eh. Nilibre lang din ako. Ayan. Oo. Ngayon, balik tayo sa Kabalen. Okay. Another ending. This time on Philstar Life. Baguio Midland Courier to cease operations after 77 years. So ito magsasara rin, no? It's also a sad day for Philippine journalism. Kasi this weekly newspaper is shutting down after several decades. 77 years, my God. Ang founder kasi nito, Pao, is the Japanese Filipino igorot fictionist na si Sinay Hamada, no? Siya yung isa sa mga nagsulat ng very iconic na Tabitha's Wife.
na tong setting yung parang World War II, nanonood ng sine Okay. doon sa area sa North. At lagi siyang kasama sa mga compilation ng best Filipino short stories. At si Sinay Hamada ang founder nga nito. At well, hindi naman kagulat-gulat. Pero ang tanong dito yung print lang ba mawawala o pati yung website ba ay mag-i-exist pa rin? Hindi pa Parang sure. Hindi pa sure. Pero yun nga, they cited nga the reason for their closure for the print, for the newspaper is, they're not spared from the worldwide trend that newspapers are facing unprecedented challenges leading to closure of publications. So, there's really a present challenge para sa ating mga broadsheets. Pero feeling ko naman, Pao, iikot pa rin to kapit lang ng konti, babalik rin ang papel. Okay. Hindi malayo ito kasi may mga ibang mga YouTube channels na nagkakaroon sila ng parang print versions nung kanilang channel. So, what goes around comes around. Okay. So, babalik rin yung Sofitel. Yun ang haka-haka rin, no? So, Malamang. malamang daw. At sayang naman yung pinag-ipunan ko. Oo, baka malay mo, by this year, maano mo pa, magamit mo pa yan. Baka masunog ka na doon, sa Kabalen. Ito, moving on the Manila Bulletin, 2 critically endangered Philippine eagles have been released in Leyte. Ito, some good news naman, no? Pwede, isa pala ang latest sa 4 na identified islands sa merong mga ganito. Mga Philippine eagle. At alam mo, importante kasi nandiyan yung DNR Secretary. Oo. Ayan, anong ginagawa nila dyan? Mag-asawa ang dalawang Uswag and Carlito. Alam mo ba ibig sabihin ng word na uswag? It's parang progress or forward. Oo. Uswag at yung mga taga-UP. There was a time, tinatry ng mga taga-UP na gamitin yan, o ilagay sa lexicon yung uswag. Okay. So I guess in this way, mas makaka-propagate ba itong eagles natin pag ang mag-asawa nasa wild, no? And huwag lang barilin kasi alam mo naman, di ba? Ayun lang. Isa Davao marami pong pwedeng targetin. Huwag naman yung eagle, please. oo nga. Oo. Para sa akin, mas imperial yung mukha ng Philippine eagle compared to the American bald eagle. A lot of people nga have been comparing the two, no? And yes, I agree also. And the Philippine eagle, ang interesting dito, yung DENR naman, they attached a GPS tracker dun sa mga eagles natin. And they're solar powered, tsaka 70 grams lang. So, magaan naman siya. Yung GPS. The GPS, which is attached to them. So, they can still track. Sa bagay, kasi nga kung may makaka-capture, mag-capture sa kanila or ayun nga, sana hindi naman... Pag nakita nilang hindi na gumagalaw, Oo nga baka may dumali. Oo. So, kasi kita mo, may time doon, di ba? Parang nung panahon na uso yung mga trolling, alaala mo, yung profile pic ng iba, eagle Eagle. Kung hindi yon pulang sports car na Toyota. Hindi ko alam kung anong meron doon. Oo. So, yun. Okay. DNR and the Philippine Eagle Foundation. Dalawa lang po sa mga... Okay, merong 25 forest guards sa Burawen, sa Leyte. Ayan. They will follow daw the trail of the eagles after they are released. They will provide food, supplements, and conduct education campaigns na rin for residents. So I'm sure naman kahit yung mga residente, gusto rin nila i-protect yung ating Philippine eagles. So they will also do their part in protecting and taking care na of our national treasure, which is of course ang mga Philippine eagles.